Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Abogado ba talaga si Sara Duterte? Nag-comment kasi siya habang nasa Japan tungkol sa kung yung ang kanya daw ama ay kinidnap, pilit niyang sinasabing kinidnap ang kanyang ama. Bakit daw hindi magawa ng administrasyon ni PBBM? Kidnapin din si Saldico. Pwede ba yun? Isa sa mga examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sinseridad sa investigasyon sa flood control. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. Pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. Itong si Sara Duterte, habang nasa Japan, nag-comment siya. Sabi niya sa harap ng mga Pilipino doon sa Japan, ito daw gobyerno ni PBBM, nagawa nga daw na kidnapin ang kanyang ama, si dating Presidente Rodrigo Duterte. Bakit daw hindi makidnap si Saldico? Para mapauwi daw dito sa Pilipinas, kidnapin na rin. Nagawa naman daw niya yun sa kanyang ama. Pwede ba yun? Iba ang kaso ng kanyang ama at sa ni Saldico. Unang-una yung kanyang ama, mayroong warrant of arrest galing sa ICC na ipinatupad, humingi ng tulong ang Interpol at nag-cooperate ang Pilipinas sa Interpol. At mayroong legal basis sa ating batas yun. Pwedeng mag-cooperate ang Pilipinas doon sa batas natin sa international humanitarian law. Ang isang Pilipino na may kasong sa crimes against humanity o iba pang kaso sa international humanitarian law ay pwedeng i-extradite o pwedeng i-surrender. Ang pinili ng gobyerno, i-surrender. O may basis yun. Itong kay Saldico, sa ngayon wala pang basis para pilitin mong makauwi ng Pilipinas si Saldico. Wala naman siyang kaso pa sa Pilipinas. Kaya anong legal basis mo? Kikidnapin mo? Kung kikidnapin mo, di malalagay sa alanganin ang Pilipinas niya. Illegal yan. Ano ba to si Sara Duterte? Abogada ba ito? Bakit nag-a-advise siya ng gano'n? Bakit siya nagko-comment ng gano'n? Hindi natin pinagtatanggol si Saldico. Kaya lang,
Kung abogado ka, hindi ka magsasabing bakit hindi nalang kidnapin yan si Saldico. Ano yan, illegal yan. Hindi dapat siya nagsasabi niyan. Una, hindi pwedeng sabihin yan ng isang abogada. Pangalawa, kung abogada nga siya. Pangalawa, vice president siya ng bansa. Hindi ka pwedeng mag-comment ng ganyan. Siyempre, ang itataguyod mo yung tamang proseso ng batas. Anyway, ang tamang proseso ng batas dyan, ayan, pinadalhan naman na si Saldico ng notice na within 10 days na calendar days, pagtatanggap niya ng notice na yon, dapat bumalik na siya sa Pilipinas. Kinancel na, rinivoke na ang kanyang travel clearance, so wala na siyang basis para manatili pa sa Amerika. Yun yung mga dahilan. Ngayon kasi legal pa yung stay niya doon. Pero pagkalipas ng 10 days at hindi pa siya sumunod, pwede nang mag-file ng complaint sa Ethics Committee ng House. Pwede na siyang tanggalin pag hindi siya sumunod. Parang katulad ng nangyari kay Arnie Tevez. Yan ang mga patutunguhan niyan. Yan yung legal na proseso. Pero yung sabihin ni Sara Duterte na bakit hindi nalang kidnapin? Total naman daw kinidnap din yung kanyang ama. Iba naman yung kaso ng kanyang ama. Ang tagal-tagal na ng kaso ng kanyang ama na i-file sa ICC. Ang daming pinagdaanan yan. Dumaan yan sa prosesong legal. Si Saldico, dumadaan din ngayon sa prosesong legal at nagsimula na yan doon sa pagpadala ng speaker ng Kamara ng notice kay Saldico na revoke na ang kanyang travel clearance at binibigyan na lang siya ng hanggang 10 days para makabalik ng bansa. Yan na yung simula. Yan yung prosesong gumugulong. Pero yung sabihin ni Sara Duterte kidnapin, dahil kidnapin ng gobyerno ng Pilipinas. Pwede ba yun? Talagang itong si Sara Duterte, hindi mo maintindihan. Abogado ba talaga? Abogado ba talaga yan si Sara? Ang mga komentaryo niya wala sa lugar. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,